Isang lugar sa Ghana, Afrika kung saan itinatapon ang dumi ng tao na nakukulikta sa mga pampublikong palikuran. Gawing panggatong ang dumi ng tao. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang uling o panggatong na ito ay gawa sa dumi ng tao? Kaya mo kayang gamitin ito sa pagluluto? Kumpara sa tradisyonal na uling, 2 beses na mas tatagal ang baga ng panggatong na ito, kaya mas tipid itong gamitin. Nakakadiri mang isipin pero ang panggatong na ito ay nakakatulong sa bansang Kenya para mapigilan ang air pollution at maiwasan ang mga sakit. Paano ba ginagawa ang panggatong na gawa sa dumi ng tao? Ito ang Lavender Hill, isang lugar sa Ghana, Afrika kung saan itinatapon ang dumi ng tao na nakukulikta sa mga pampublikong palikuran. Araw-araw ay nasa 260 trucks ang nagtatapon ng dumi dito at ang mabaho at nakakadiring dumi ay dumidiretso sa dagat. Ganito na ang sitwasyon sa lugar na ito. Sa loob ng maraming dekada, nasa 570 milyon katao sa est ng Sub-Saharan Africa ang walang maayos na palikuran. Kadalasan ay mayroon lamang isang toilet para sa lahat ng tao sa isang nayon. Dahil dito madalas nagkakasakit ang mga tao dahil sa hindi malinis na palikuran. Isa ang bansang Kenya sa nakakaranas ng malaking problemang ito, at bukod dito ay malaking problema din ng bansa ang deforestasyon o pagkaubos ng puno sa kagubatan. Mas mahirap pa ang Kenya kumpara sa Pilipinas, kaya mas marami sa kanila ay hindi kayang bumili ng LPG o gumamit ng electric stove. Kaya 90% ng populasyon ng bansa ay umaasa na lang sa paggamit ng uling o panggatong na kahoy. Dahil dito, hindi na malayong maubos talaga ang mga puno sa Kenya. Bukod sa hindi sustainable ang panggatong na kahoy, ay nagdudulot rin ito ng air pollution. Kaya naman, nakaisip ng magandang paraan ang kumpanyang Sanivation para maibsan ang mga problemang ito sa Kenya. Ang kanilang solusyon, gawing panggatong ang dumi ng tao. Sa kanilang pananaliksik, nalaman nilang may sapat na amount ng carbon ang dumi ng tao na maihahalin tulad sa panggatong na kahoy. Kung maprocess ng tama ang mga ito, magiging perfect substitute ito sa mga panggatong na kahoy at uling. Paano ba ginagawa ng kumpanyang Sanivation ang panggatong na gawa sa dumi ng tao? Bago natin yan alamin kung magkakaroon nito sa Pilipinas, susuportahan mo kaya ito at gagamitin sa pagluluto? Ang dumi ng tao na akala natin ay wala ng silbi ay ginawang kapaki-pakinabang ng kumpanyang Sanivation. Para makulikta ang dumi ng tao ay naglalagay sila ng nasa 650 container-based toilet sa mga bahay, paaralan at iba pang establishmento sa Kenya. Malaking tulong din ito para lutasin ang kakulangan sa maayos at malinis na palikuran. Hindi na kailangan pang lumayo ng iba para pumunta sa village toilet para lamang dumumi. Malaking ginhawa para sa mga matatanda at may kapansanan. 2 beses sa isang linggo, kinukulikta nila ito at dinadala sa treatment facility. Dito pararaanin ang mga nakuliktang dumi sa heating treatment na nagre-resulta ng pagkatuyo ng mga ito. Ginagawa rin ang pagpapainit para sa sanitation at matiyak na mapatay ang anumang bakterya. Pagkatapos ay ihahalo ang treated pieces sa iba pang organic waste gaya ng charcoal dust o kaya ay kusot ng kahoy. Saka ito huhulmahin para maging briquette o uling at papatuyuin. At pagkatapos ay mayroon ka ng bagong sustainable product. Tinawag ito ng Sanivation na Mika Kwa Jamii na ang ibig sabihin ay charcoal for the family. Kumpara sa tradisyonal na uling o panggatong, 2 beses na mas matagal ang ningas ng Mika Kwa Jamii, kaya mas tipid itong gamitin. At nasa 1/3 lang ang inilalabas nitong carbon kumpara sa nakasanayang uling o panggatong na kahoy. At ang mas nakakamangha pa, sa bawat tonelada ng Mika Kwa Jamii ay nakakapagligtas sila ng 88 na puno sa Kenya. Sabi nga nila, hitting 2 birds with 1 stone ang innovation na ito ng Sanivation. Sabay na nilulutas nila ang problema sa dumi at deforestation sa Kenya. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 1,500 na tonelada ng uling ang nabebenta nila sa mga factories, schools, restaurants at mga kabahayan. Ayon sa Sanivation, maraming tao ang gustong gumamit ng kanilang produkto dahil sa magandang naidudulot nito sa kapaligiran, at hindi naman nakakadiri gamitin ang produkto dahil hindi naman ito mabaho at mukhang dumi, kaya hindi talaga malalaman ng tao. Nagawa ito sa dumi
maliban na lang kung sasabihin talaga sa kanila. Minsan ang paglutas sa mga suliranin ay pag-iiba lamang sa ating mga pananaw. Nakakamanghamang isipin na imbis na itapon lang ang dumi ng tao, nagawa ito ng Sanivision bilang isang valuable resource na pwede pa ring pakinabangan at baka nga isa pa sa magiging susi sa paglutas sa global energy crisis. Kung ikaw ang tatanungin, magandang idea ba ang panggatong nagawa sa dumi ng tao? Kung nagustuhan nyo ang content natin ngayon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video ito at para manatiling updated sa atin pang susunod na mga upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta.